Mga kwentong pambata. Ang Magic Unicorn. Naaalala niyo si Cornel, di ba? Si Cornel, ang mahiwagang unicorn. Voice over lady, hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong maging malungkot dito? Malungkot ka? Bakit naman? Madalas ka namang masiyahin, Cornel. Anong nangyari? Naaalala mo si Pedro, di ba? Aking kaibigan, aking amigo, ang partner ko. Kasi, ilang buwan matapos kong sagipin ng mga kapatid niya mula sa mga bruha at tulungan siyang makasamang muli ang kanyang pamilya, may nakilala siya. Isang dalaga? Hindi naman ako nag-Hebrew voice over lady. Oo, isang dalaga. Ang pangalan niya ay Julie. At si Pedro ay kasalukuyang patay na patay sa babaeng ito. Naging masaya naman ako para sa kanila, pero... Pedro, bakit masyado mong binibigyan ng importansya at panahon ng unicorn na yan? Panahon na para magdesisyon ka. Ang unicorn na yan o ako? Pumili ka at magpa siyang mawala ang isa sa amin habang buhay. At alam mo ba kung sinong pinili ni Pedro? Pinili niya si Julie? Tama ang hula mo. Kaya eto ako ngayon sa isang lugar na hindi ko alam, naglalakad ng wala namang pupuntahan dahil ang kaibigan ko, ang pinakamatalik kong kaibigan ay pinili ang pag-ibig kaysa sa... Ha? Sino yun? Si Cornel ay biglang nabighani sa nakita niyang... Tama na nga yan. Sabihin mo kung sino siya, dali! Siya ay si Prinsesa Unica ng kaharian ng Uniland. Princess Unica? Ang ganda naman ng pangalan niya. Cornel, sandali! Ay... Kumusta, Binibini? Sasabihin ko sanang God bless you pero mukhang natanggap mo na ang lahat ng biyaya niya. Anong sinabi mo? Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ikaw ay isang anghel na bumaba mula sa mga kalangitan para bigyang liwanag ang mundo ko. Ang husay mong pumili ng mga salita, ha? Walang sino man ang kumausap sa akin ng ganito, Ginoong... Corlen. Isa akong Cornel. Pasensya. Corny, hindi. Cornel ang pangalan ko. Cornel. Masaya ako makilala ka, Cornel. Kita tayo ulit. Sana. Uy! Sandali! Wow! At sa sandaling yun, nalaman ni Cornel... Ano ba? Alam na nilang in love ako sa kanya! Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Cornel, sandali! Ay! Nahulog na nga ang loob ni Cornel at walang kahit sinong makakapigil sa kanya sa paghabol kay Prinsesa Unica. Inyong kamahalan, may isang kakaibang nilalang ang pumarito para makausap kayo. Ano? Iniisip ko lang naman po kung gugustuhin niyo siyang makilala. At bakit mo naman iisipin yon? Hindi ko po alam. Pues kung ganun, anong alam mo? Wala po akong alam, Ginoong Hari. At sumasang-ayon ka na wala kang ideya kung anong ginagawa mo sa buhay mo? Opo, kamahalan. Hindi ko kailangan ng mga katulad mong pulpol sa aking hukbok. Tinatanggal na kita! Pero... Papasukin mo siya dito at pagkatapos ay umalis ka na. Malas naman. Kamahalan, ang pangalan ko po ay Cornel at... Tinanong ko ba? Hindi. Pues bakit mo sinabi sa akin ang pangalan mo? Dahil normal itong ginagawa ng mga taong... Bakit tao ka ba? Hindi, pero... Pero ano? Wala. Pasensya na po kayo. Para saan? Sa pag-aakala na gusto mong malaman ang pangalan ko? At sumasang-ayon kang mali ang inaakala mo? Siguro nga. Soldier Corns, hulihin siya. Ano? Bakit? Sa salang pagiging mali ang akala mo. Sandali! Pumunta lang naman ako upang hingi ng paan ng inyong anak at permiso upang magpakasal! Teka, ano? Soldier Corns, hinto! Ulitin mo nga ulit ang mga sinabi mo. Na kaya ako pumunta dito upang hingi ng paan ng anak ninyo para magpakasal. Nakita mo na ba ang aking anak? Opo, siya ay isang anghel sa lupa. May alam ka sa kanya? Gusto ko sanang makilala pa siya.
Hindi mo pa siya kilala. Sige na, sinasayang mo ang oras ko. Sandali, anong ibig mo sabihin? Mahal na mahal ko siya, pare. Pare? Ay, sorry, kamahalan pala. May sumpa ang anak ko, kahit sinong magtangkang pakasalan siya ay agad-agad na mamamatay. Kaya umalis ka na! Teka, sinumpa? Ikwento niyo sa akin, pakiusap! At kaya, ikinuwento ng Uniking kay Cornel ang lahat tungkol sa sumpa ng Griffin. At kung tama ang pagkaintindi ko sa kwento ninyo, isinumpa ng Griffin si Unica dahil akala niyang ninakaw ni Unica ang itlog niya? Tama. At ang tanging paraan para matanggal ang sumpa sa kanya ay ang mabawi ang itlog na ito mula sa berdeng anaconda ng bughaw na gubat? Tama yun. Walang mahikang gumagana sa bughaw na gubat. Wala akong pake. Pupunta ako doon at babawiin ang itlog. Adios! Ano daw? At kaya, sa kanyang pagkahumaling, agad nagtungo si Cornel sa bughaw na gubat. Inabot siya ng isang araw bago makarating dito at nang makarating siya sa wakas. Ang sarap naman ang magiging hapunan ko. Pakiusap, huwag mo kong kainin. Ang tangi kong sadya dito ay ang itlog ng Griffin. Pag binigay mo ito sa akin, pangako kong aalis na ako agad. Promise! Isa kang hangal. Sa tingin mo makakapunta ka dito at hihingin lang ang itlog na ngayon ko lang narinig. At gusto mong ibigay ko lang to sa'yo ng ganong kasimple? Hindi. Ngunit ang isang bagay na kaya kong gawin ay ang kainin ka. Pakiusap, huwag mo akong kainin. Ginagawa ko lang naman to para sa aking mahal. Pakiusap! Mahal? Tama ba ang rinig ko? Oo. Hangal ka nga. Dapat ay sinabi mo sa akin agad. Pinaka-importante yan. Napakasarap ng magmahal at mahalin. Sige na nga, hindi na kita kakainin. Salamat! At sasabihin ko kung nasaan ang itlog mo. Bongga! Ganito yan. Ang pink na daga ang may hawak ng itlog mo. Nakakadiri ang dagang yon. Ninakaw niya ang itlog at pinagkalat niya na ako daw ang nagnakaw nito. Nakatira siya sa maliit na bahay sa ilalim mismo ng isang orange tree. Madalas na nakakandado ang bahay na tinutukoy ko at para buksan ito, kailangan mo ng isang susi. Isang susi na nasa pugad naman at binabantayan ng Yellow Sparrow. Kung kaya mo siyang kumbinsihin na ibigay sa iyo ang susi, makukuha mo ang itlog na yon ng walang kahirap-hirap. Salamat! 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 Gusto sana kitang yakapin pero... Umalis ka na bago magbagong isip ko. Okay. Bakit naman kasi ang init-init agad ang ulo mo, Pogi? At pagkatapos ay pumunta na si Cornel sa orange tree. Yuhu! Yellow Sparrow! Pwede mo bang ipahiram sa akin ng susi sa bahay ng pink na daga? Kapag nailabas mo ang berdeng baboy sa labas ng kulungan, sige. Pero hindi ba imposible yun? Ganun na nga. Ngunit hindi naman susuko agad si Cornel. Pinuntahan niya ang purple na aso. Uy! Purple na aso! Pwede mo bang tahulan ng berdeng baboy ng sobrang lakas na mapapatalo nito palabas ng kulungan? Kaya ko pero kailangan kong uminom ng tubig bago ko gawin ito. Nauuhaw na ako eh. Sige. Hello, malakas na elepante! Pakiusap, pwede ka bang kumuha ng tubig gamit ang iyong ilong at ibigay ito sa purple na aso para mawala ang uhaw niya? Pwede naman, pero nagugutom ako. Kailangan ko ng mga prutas bago ko gawin yon. Okay. O masayahing unggoy! Pwede ba akong makahingi ng ilang mansanas mula sa puno mo para maibigay ko sa elepante? Kaya ko, pero wala na akong naiwang lakas sa katawang ko. Kung mabibigyan mo ako ng gatas, tutulungan kita! Sige! O kalabaw, pwede ba akong makahingi sa iyo ng gatas para maibigay ko naman ito sa unggoy? Walang problema. Bigyan mo muna ako ng maraming damo mula doon sa kabukiran. Sige! At kaya pumunta naman kaagad si Cornel sa bukid at kumuha ng damo at binigay ito sa kalabaw. At dito nagsimula ang isang chain reaction. Binigyan siya ng kalabaw ng gatas, binigyan siya ng unggoy ng mga mansanas, nagdala ang elepante ng tubig sa purple na aso, tinahulan ng aso ang baboy sa kulungan, tumalon sa takot ang baboy at nakalabas sa kulungan nito, at napabilib ang Yellow Sparrow at ibinigay sa kanya ang susi. Sumunod, binuksan ni Cornel ang maliit na pinto ng bahay ng pink na daga.
At nakita niya ito na natutulog ng mahimbing. Maingat niyang kinuha ang itlog. Masaya siya habang papunta sa kalaliman ng kagubatan para makipagkita sa Griffin. Mahal na Griffin, eto na po ang itlog ninyo. Pakiusap tanggalin niyo na po ang sumpa niyo kay Prinsesa Unica. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, ha? Alam niyo na, yung sumpang ipinataw niyo kay Prinsesa Unica dahil ninakaw niya ang itlog ninyo? Iho, siguro ay nababaliw ka na ng tuluyan dahil A, hindi nangingitlog ang mga Griffin. At B, wala naman akong isinusumpa. Hindi ko nga alam kung kaya ko yun. Teka, kaya ko ba? Abracadabra! Hindi, walang epek. Teka, ano? Pero sinabi sa akin ng hari na. Sinabi niya kung anong sinabi kong sabihin niya. Ha? Unica! Alam mo, simula nung bata pa lang ako, ginusto kong makatuluyan ng isang tipong gagawin ng lahat para sa akin. Humarap sa mga pagsubok at gawin ang mga imposibleng bagay para sa akin. Kaya naisip kong gawin ko ang buong istorya ng isang sumpa at pumayag naman ang aking ama sa aking kagustuhan. Bilang resulta, wala ni isang nagtapang napakasalan ako. At ikaw lang ang pumasa. Ibig mong sabihin ang lahat ng ito ay isa lamang. Set up! Set up! Set up! Set up! Set up! Ha? Lahat sila? Lahat sila ay mga kaibigan ko. Kailangan ko na din yata ng mga kaibigan. Nanalo ka, Cornel. Napanalunan mo ang puso ko. Para naman akong tanga. Ganun pa man, nawala rin naman ako sa sarili nung unang kita ko pa lang sa'yo eh. Ang ibig bang sabihin nito ay pwede na tayo magpakasal ngayon din? Ano ka ba? Siyempre hindi, no? Una, kilalanin muna natin ang isa't isa. Ang totoong kagandahan ay nasa loob lamang makikita. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin nun. Pero gusto ko ang tunog nito. At kaya, si Cornel at ang prinsesa... Sige na nga, voice over lady. Bakit hindi ka muna mag-day off? salamat.